Noong gabi ng ika-26 ng Marso taong 2002, isang sigaw ng babae ang biglang pumunit sa katahimikan ng Jiajiazhuangzi Village sa Jiaoyan County, probinsya ng Shandong, China. Ang sigaw ay may halong takot at kirot, isang malinaw na senyales ng trahedya. Ilang sandali lang matapos makatanggap ng tawag mula sa mga residente, agad na rumisponde ang mga pulis. Sa isang bahay na may isang palapag sa silangang bahagi ng nayon, nagtipon ang mga tao habang nilagyan ng harang ang paligid ng mga otoridad. Pagpasok ng mga pulis sa loob, bumungad sa kanila ang isang tagpong nagpayanig sa lahat ng nakasaksi. Sa isang lumang kama, nakahandusay ang mag-asawang bata, parehong walang buhay at may mga matitinding pinsala. Ang mukha ng babae ay labis na napinsala at halos hindi na makilala. Isang eksenang nag-iwan ng matinding takot at pagkahindik sa sinumang tumingin. Mabilis na umusad ang investigasyon at hindi nagtagal ay natukoy ang salarin pati na ang sandatang ginamit. Isang matalim na palakol. Ngunit ang sumunod na revelasyon ay lalong ikinagulat ng mga investigador. Ang pumatay ay mismong may-ari ng bahay, si Zhao Yiling. At ang mga biktima, ang kanyang sariling anak na babae, si Zhao Qingxiang at ang asawa nito, si Wei Bin. Ang nakakarinding sigaw na narinig ng mga kapitbahay ay mula sa unang nakakita ng pangyayari, si Xu Guixin, ang ina ni Qingxiang. Nang makita niya ang kalunos-lunos na tagpo, agad siyang nawala ng malay at hindi kinaya ang tindi ng nakita. Ang mas masakit pa, ilang araw bago ang insidente, masayang ipinagmamalaki pa ni Guixin sa mga kapitbahay na umuwi na mula sa Amerika ang kanyang anak at manugang. Marami ang humanga sa kanya dahil sa tagumpay ng anak na babae. Ngunit ilang araw lang ang lumipas, ang masiglang tahanang iyon ay nauwi sa isang trahedyang hindi niya kayang unawain. Habang nag-iimbestiga, kinausap ng pulisya ang mga kapitbahay. Ayon sa kanila, 2 araw bago ang insidente, madalas nilang marinig ang malalakas na sigawan mula sa bahay ng pamilya Zhao. Paulit-ulit daw na sinisigawan ni Yuling ang kanyang anak at ilang ulit ding nakitang umiiyak si Qingxiang at namumugto ang mga mata. Nang kumalat ang balita, naging headline sa buong bansa ang kaso. Maraming tao ang nagtanong kung paano nagawa ng isang ama ang ganitong bagay sa sariling anak. Walang nakakaalam kung gaano kalalim ang galit ni Yuling sa kanyang anak, ngunit malinaw na matagal nang may suliraning bumabalot sa pamilyang ito. Mga problemang hindi basta nagsimula sa isang araw lamang. Si Zhao Qingxiang ay ipinanganak noong 1972 sa isang liblib na baryo sa Shandong. Noong panahong iyon, laganap pa ang paniniwalang mas mahalaga ang pagkakaroon ng anak na lalaki. Karaniwan pa nga ang kasabihang kung babae ang anak, magagalit ang ama at mawawala ng ganang kumain. Ang ama niyang si Zhao Yiling ay malinaw na tagapagdala ng ganitong makalumang pag-iisip. Nang ipanganak si Qingxiang, imbes na kasiyahan, pagkadismaya ang ipinakita ng kanyang ama. Para sa kanya, tulad ng paniniwala ng marami noon, ang mga anak na lalaki lamang ang tunay na maaasahan sa pagtanda at tagapagmana ng pangalan ng pamilya. Sa ganitong pananaw, ang mga anak na babae ay itinuturing na parang tubig na ibinuhos. Hindi na mababawi at sa bandang huli ay mapupunta rin lang sa ibang pamilya. Kaya mula parang isinilang si Qingxiang, itinuring na siyang di kanais-nais na presensya sa sarili niyang tahanan. Pagkaraan ng 2 taon, natupad ni Yuling ang matagal niyang hangarin. Nagkaroon siya ng anak na lalaki na si Zhao Qingquan. Nagdaos siya ng malaking salo-salo at inimbitahan ang halos buong nayon na parabang nais niyang ipahayag sa lahat na mayroon na siyang anak na lalaki. Mula noon, malinaw na ang pagmamahal ng mga magulang ay nakiling sa anak na lalaki. Samantala, si Qingxiang ay naging parang anino sa sariling pamilya. Isang anak na tila walang puwang at walang halaga. Noong 2 taong gulang pa lamang si Qingxiang, iniwan na siya sa pangangalaga ng kanyang matandang lola. Nang ipanganak ang anak na lalaki, napuno ng tuwa ang puso ni Zhao Yuling. Araw-araw ay nakangiti siya at tila walang makakapantay sa kanyang kasiyahan.
Madalas niyang buhatin ang kanyang anak sa kanyang mga balikat habang naglalakad sa paligid ng nayon at ipinapakita sa lahat ang kanyang pinakamamahal na anak. Lahat ng pinakamabuti at masustansyang pagkain ay para sa batang lalaki. Walang bagay na ipinagkait sa kanya. Ngunit ang itinakdang tadhana ay tila may ibang plano. Nang si Ching Quan ay 3 taong gulang pa lamang, tinamaan siya ng meningitis. Sa panahon ngayon, madalas ay nagagamot na agad ang ganitong karamdaman. Ngunit noong panahong iyon, mahina pa ang antas ng serbisyong medikal sa kanilang lugar. Madalas ay itinuturing lamang ito ng mga doktor na simpleng lagnat kaya't paulit-ulit na bumabalik ang sakit. Napilitan ang pamilya Zhao na mangutang kung saan-saan upang ipagamot ang bata. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi tuluyang gumaling si Ching Quan. Naging komplikasyon ng kanyang sakit ang epilepsy na paminsan-minsang sumusumpong at nagdudulot ng matinding panginginig o pagkatumba. Ang epilepsy ay isang karamdaman sa utak na nagdudulot ng paulit-ulit na seizure o biglaang pagkawala ng kontrol sa katawan. Kapag inatake at walang kasama, maaari itong magresulta sa pagkahulog o pagkabali ng buto. Hindi lamang ang katawan ng bata ang pinahihirapan ng sakit, kundi pati ang kaisipan ng buong pamilya. Si Zhao Yulin, na labis na nadismaya sa kalagayan ng anak na lalaki, ay naging mainitin ng ulo at madaling magalit. Sa bawat pagkakataong sumiklab ang kanyang emosyon, madalas ay si Ching Xiang ang napagbubuntunan ng kanyang galit. Sa murang edad, naranasan na ng batang babae ang walang dahilan na pananakit at pang-aapi. Sa ganitong kapaligirang lumaki si Ching Xiang. Tahimik, mahiyain at madalas umiwas sa gulo. Ngunit nagbago ang lahat nang siya ay pumasok na sa paaralan. Para bang muling isinilang ang kanyang pagkatao. Doon niya natagpuan ang ilaw ng pag-asa, ang kaalaman. Ang mga guro niya ay nagsilbing gabay sa kanyang landas. Lumalim sa kanyang puso ang kasabihang ang pagbabasa ay nakakabago ng kapalaran. Mula pagkabata, kilala na siya bilang masipag at determinado, palaging nangunguna sa klase at nakakakuha ng pinakamataas na marka. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag at talino, hindi pa rin niya napasaya ang kanyang mga magulang. Si Yuling ay nais pa nga niyang pahintuin siya sa pag-aaral dahil ayaw niya daw gumastos sa matrikula. Gusto niyang ilaan ang lahat ng pera para sa gamutan ng kanyang anak na lalaki. Mabuti na lamang at may mga mabubuting kapitbahay na nanghikayat kay Yuling, sinabihan siyang huwag sayangin ang talento ng kanyang anak. Ipinaliwanag nila na kung ipagpapatuloy ni Ching Xiang ang pag-aaral, tiyak na magkakaroon siya ng magandang kinabukasan at kikita ng masigit pa kaysa sa anumang trabaho na kaya niyang gawin ngayon. Dahil sa mga salitang iyon at marahil upang hindi mapahiya sa mga kapitbahay, napilitan si Yuling na pahintulutan si Ching Xiang na mag-aral muli. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, nagsimula siyang umasa na balang araw ay magiging tagapagtaguyod ng pamilya ang anak niyang babae. Dahil sa desisyong iyon, nagkaroon ng pagkakataon si Ching Xiang na makapasok sa mas mataas na paaralan. Alam niyang ito ang tanging daan upang mabago ang kanyang kapalaran. Ang makatakas sa kahirapan at sa tradisyonal na kaisipang pumipigil sa kanya. Buong puso niyang ipinuhunan ang sarili sa pag-aaral habang nagtatrabaho sa kakaunting oras upang hindi maging pabigat sa pamilya. Noong 1987, nakamit niya ang pinakamataas na karangalan bilang pinakamagaling na estudyante sa buong lalawigan at tinanggap sa isang kilalang paaralan sa lungsod. Sa loob ng 3 taon, nagpatuloy siya sa pagsisikap. Nag-aaral sa araw, nagtatrabaho sa gabi at hindi kailanman sumuko. At sa wakas, naging bunga ng kanyang sakripisyo ang tagumpay. Noong 1990, pumasa siya sa entrance exam at tinanggap sa Department of Chemistry ng Nankay University, isa sa mga pinakamagandang universidad sa bansa. Sa panahong iyon, bihira ang mga estudyanteng mula sa probinsya na nakakapasok sa kolehiyo. Kaya ang tagumpay ni Ching Xiang ay hindi lamang bunga ng talino, kundi walang sawang pagpupunyagi laban sa hirap at kawalan ng pag-asa. Noong 1990, humigit kumulang 2.83 milyon na katao sa China ang kumuha ng college entrance exam, ngunit 610,000 lamang ang nakapasa.
katumbas ng halos 22% acceptance rate. Bukod pa rito, mula pa noong 1952, kinilala na ang Nankay University bilang isa sa mga pangunahing pambansang unibersidad. Dahil dito, ang pagkakatanggap ni Cheng Xiang sa Nankay ay itinuturing na malaking karangalan hindi lang para sa kanyang pamilya kundi para sa buong nayon. Sa kanilang lugar, naging malaking pagdiriwang ang balita. Siya ang kauna-unahang nakapasok sa kolehiyo mula sa kanilang nayon kaya't sa loob ng ilang araw, dagsa ang mga kapitbahay sa tahanan ng pamilya Zhao upang bumati. May mga nagsabing isang malaking biyaya para sa ama na magkaroon ng anak na nakapasok sa tanyag na universidad, habang ang iba naman ay nagkomento na siguradong magiging matagumpay si Cheng Xiang at kikita ng malaki balang araw kaya't magiging maginhawa na ang buhay ng kanyang mga magulang. Sa pagkakataong iyon, puro papuri lamang ang naririnig ni Zhao Yuling at dama niya ang labis na tuwa at pagmamalaki. Unti-unti siyang nanaginip na sa hinaharap, maaaring umasa ang buong pamilya sa kanyang anak na babae. Kaya't sinabi niya kay Cheng Xiang na pagkatapos ng kolehiyo, dapat ay kumita siya para matulungan ang pamilya at ang kanyang may sakit na kapatid. Bit-bit ang mabigat na inaasahang ito. Sumakay si Cheng Xiang ng tren patungong Tianjin, dala ang pusong punong-puno ng pag-asa ngunit may halong kaba. Batid niyang mula sa sandaling iyon, ang kanyang kinabukasan ay nakasalalay na sa sarili niyang pagsisikap. Sa kabila ng pagpapalaki sa tahanang may favoritism sa mga lalaki at nang naranasang kawalang pantay, nanatiling responsable at maunawain si Cheng Xiang. Bilang nakakatandang kapatid, alam niyang may tungkulin siyang alalayan ang kanyang kapatid na may karamdaman. Para kay Cheng Xiang na unang beses lamang nakarating sa malaking lungsod, ang paglipat mula sa kabundukan patungong syudad ay isang malaking pagkagulat sa kultura at kapaligiran. Sa 4 na taon niya sa universidad, nagsumikap siya ng husto. Nagtrabaho bilang tutor at waitress habang patuloy na nag-aaral ng masigasig. Halos hindi na siya humingi ng pera sa kanilang pamilya at minsan pa nga ay nagpapadala siya ng kaunting kita pa uwi. Tuwing Sabado at Linggo, habang ang ibang kaklase ay nagsasaya, si Cheng Xiang ay abala sa pagtuturo, pagbabasa sa library o paggawa ng mga eksperimento sa laboratorio. Sa bawat semester, palagi niyang nakukuha ang scholarship, patunay ng kanyang sipag at determinasyon. Sa panahong iyon, dumating din sa kanyang buhay ang isang hindi inaasahang pag-ibig. Isang kaklase niyang lalaki na nagngangalang Wei Bin, isang lokal na taga Tianjin na nagmula sa may kayang pamilya ang nagkagusto sa kanya. Noong una, nahihiya at kinakabahan si Cheng Xiang dahil sa malaking agwat ng kanilang pinagmulan. Tahimik at hindi ganoon kahusay magsalita, madalas siyang hindi makahanap ng tamang paraan upang maipahayag ang sarili. Ngunit si Wei Bin ay seryoso at tapat. Ang kanyang kabaitan at malasakit ay unti-unting nagpalambot sa puso ni Cheng Xiang. Nang malaman ni Wei Bin ang hirap ng buhay at pinagmulan ni Cheng Xiang, hindi siya tumalikod o humusga. Sa halip, mas lalo niyang inalagaan at prinotektahan ang dalaga. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Cheng Xiang na may taong maaasahan siya. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, nangarap silang magkasama sa hinaharap. Pagsapit ng 1994, malapit nang magtapos si Cheng Xiang sa universidad. Bilang isa sa mga pinakamahusay na estudyante ng Nankay University, maraming kumpanya ang handang tumanggap sa kanya. Ngunit ang pinakamasayang tao sa lahat ay hindi siya, kundi ang kanyang ama na si Zhao Yuling. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Ang araw na makakapagtrabaho na ang kanyang anak at makakatulong sa gastusin ng pamilya. Ngunit laking gulat ni Yuling nang sabihin ni Cheng Xiang ang kanyang dalawang desisyon. Una, natanggap siya sa graduate program ng Nankay University at nais niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pangalawa, nakatagpo na siya ng kasintahan si Wei Bin at balak nilang magpakasal matapos ang kanilang graduate studies. Sa pagdinig nito, nagngit-ngit sa galit si Zhao Yuling. Para sa kanya, ang karagdagang 3 taon sa pag-aaral ay pag-aaksaya ng oras at pera at ang kanyang may sakit na anak ay hindi na maaaring maghintay pa. Bukod pa rito,
Hindi rin pumayag si Zhou Yuling na magpakasal si Cheng Xiang sa isang taong nakatira ng napakalayo. Ngunit hindi ito dahil ayaw niyang mawalay sa kanyang anak, kundi dahil alam niyang kapag lumipat ito sa malayong lugar, mahihirapan na siyang humingi ng pera rito. Gayunpaman, si Cheng Xiang ay matatag sa kanyang desisyon at may malinaw na plano para sa kinabukasan. Iginiit niyang ipagpapatuloy niya ang kanyang graduate studies kahit ano pa ang sabihin ng ama. Sabay nito, nangako siya sa pamilya na hindi na siya hihingi ng kahit isang sentimo habang nag-aaral at magtatrabaho siya ng part-time upang makapag-ambag pa rin ng pera para sa kanila. Ipinaliwanag pa niya na bilang isang graduate student, magkikilahok siya sa mga proyekto ng kanyang propesor at maaari siyang kumita ng sapat. Minsan pa nga ay higit pa sa karaniwang trabaho. Pagkarinig nito, napilitan si Zhou Yuling na pumayag kaya't nagsimula sina Cheng Xiang at Wei Bin sa kanilang graduate studies. Sa panahong iyon, tapat na tinupad ni Cheng Xiang ang kanyang pangako. Nagtipid siya ng labis at buwan-buwan ay nagpapadala ng pera sa bahay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi kailanman tinanong ng kanyang mga magulang kung kamusta ang kanyang kalagayan. Para sa kanila, natural lamang na magpadala ng pera ang mga anak sa kanilang mga magulang. Ang buhay ni Cheng Xiang bilang isang master student ay higit pang naging mahirap kumpara noong siya ay nasa kolehiyo. Nakikita ni Wei Bin ang mga paghihirap na pinagdaraanan ng kanyang kasintahan at labis siyang naaawa. Dahil sa kagustuhang makatulong sa pamilya, madalas ay si Wei Bin na ang sumusuporta sa pang-araw-araw na gastusin ni Cheng Xiang. Ngunit sa halip na maging dahilan ng pagkawatak, lalong tumibay ang kanilang relasyon at mas lumalim ang kanilang pag-unawa sa isa't isa. Pagsapit ng taong 1997, dumating ang malaking pagbabago sa buhay ni Cheng Xiang at Wei Bin. Natapos nila ang kanilang master's degree. Sa panahong iyon, sumisigla ang alon ng pag-aaral sa Amerika kaya't napagdesisyonan nilang samantalahin ang pagkakataon upang palawakin pa ang kanilang kaalaman at karanasan. Dahil sa kanyang kahanga-hangang akademikong record, nakatanggap si Cheng Xiang ng buong scholarship para sa PhD program sa Estados Unidos. Ngunit nang mabalitaan ito ng kanyang ama, muling sumiklab ang galit ni Zhou Yuling. Galit na galit niyang pinagalitan si Cheng Xiang at inakusahan ito na walang utang na loob. Ayon sa kanya, pinalaki at pinag-aral nila ito ngunit ngayon ay tila nakalimot na ito sa kabutihang loob ng mga magulang. Sa kabila ng mga mapapait na salita ng ama, nanatiling matatag si Cheng Xiang sa kanyang pasya na magtungo sa Amerika. Marahil mula sa sandaling iyon, nagsimulang tumubo sa puso ni Zhou Yuling ang binhi ng galit at sama ng loob laban sa sariling anak. Isang damdaming unti-unting lumago sa katahimikan sa mga sumunod na taon. Sa kabilang banda, buong suporta naman ang ibinigay ng pamilya ni Wei Bin sa magkasintahan. Bago sila tumulak papuntang ibang bansa, nagpasya silang magpakasal at ginanap ang kasal sa Tianjin kung saan lahat ng gastusin ay sagot ng mga magulang ni Wei Bin. Ngunit sa kabila ng napakalagang sandaling iyon sa buhay ng kanilang anak, hindi dumalo ang mga magulang ni Cheng Xiang. Ayon sa mga nakarinig, hindi pa rin nila matanggap ang desisyon ng anak na mag-aral sa ibang bansa at bukod pa rito, ayaw umunong maghanda ni Zhou Yuling ng dowry para sa kasal kaya ginamit niya iyon bilang dahilan upang hindi dumalo. Ang mas masakit pa, kinuha ni Zhou Yuling ang 50,000 RMB o humigit kumulang $6,000 na bride price na ibinigay ng pamilya ni Wei Bin para sa kanyang anak. Walang nagawa sina Wei Bin at ang kanyang mga magulang kundi magreklamo sa likod ng mga pinto dahil alam nilang hindi makatarungan ang ginawa ng kanilang biyanan. Ngunit ang hindi nila alam, para kay Zhou Yuling, walang hangganan ang kahiyang kaya niyang gawin pagdating sa pera. Upang masuportahan ang mag-asawa sa kanilang pag-aaral, gumastos pa ng 22,000 RMB, mga $2,006 ang mga magulang ni Wei Bin para sa pamasahe at mga gamit ni Cheng Xiang. Hindi nila kailanman binanggit na dapat itong bayaran pabalik. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagpasya rin si Wei Bin na lumipat ng larangan at nag-apply sa isang PhD program sa computer science sa Estados Unidos bilang self-funded student. Sa panahong iyon, umuwi muna sandali si Cheng Xiang sa China at pagkaraan ng maikling pagdalaw, sabay na nilang sinimulan ni Wei Bin ang buhay estudyante sa Amerika.
Ngunit hindi naging madali ang buhay nila roon. Ayon sa isang kaibigan ni Cheng Xiang sa kolehiyo na minsang bumisita sa kanila, ang paraan ng kanilang pagtitipid ay hindi kayang isipin ng karaniwang tao sa China. Upang kumita at makapagpadala pa rin ng pera sa bahay, nagtrabaho si Wei Bin araw-araw sa isang Chinese restaurant matapos ang kanyang klase. Samantala, hindi kailanman umabsent si Cheng Xiang dahil takot siyang bawiin ng universidad ang kanyang scholarship kung bumaba ang kanyang performance. Sa kabila ng lahat ng pagod at sakripisyo, patuloy silang nagsumikap sa pag-aaral. Noong 1999, nabuntis si Cheng Xiang at matapos ang mahabang pag-iisip, napagpasyahan nilang ituloy ang pagbubuntis. Ngunit dahil sa hirap ng kanilang kalagayang pinansyal, kinailangan niyang bumalik sa laboratorio upang magtrabaho makalipas lamang ang higit 20 araw matapos manganak. Dahil napakamahal ng childcare sa Amerika, iniwan nila ang sanggol na wala pang 1 buwang gulang sa kanilang mga kapitbahay. Ngunit matapos ang 1 buwang pagtitiis, napilitan silang ipadala ang kanilang anak pabalik ng Tianjin upang alagaan ng mga magulang ni Wei Bin. Habang pasan ang bigat ng pag-aaral at kakulangan sa pera, madalas na nagiging emosyonal si Cheng Xiang. Kapag nakakausap ang kanyang mga kaibigan sa telepono, madalas niyang sabihin na miss na niya ang kanyang anak ngunit wala siyang ibang magagawa sa ngayon. Samantala, ang kanilang anak ay pinalaki ng maayos ng mga magulang ni Wei Bin. Mula katapusan ng 1999 hanggang taong 2002, sa loob ng 3 taon, minahal at inalagaan nila ng buong puso ang kanilang apo. Hindi sila kailanman humingi ng tulong pinansyal sa mag-asawa at palagi pa silang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanilang anak at manugang na huwag magalala kundi ituon ang isip sa pag-aaral. Batid nila ang hirap ng pamumuhay ng mag-asawang nasa ibang bansa at kaya nila ginawa ang lahat upang mapagaan kahit papaano ang kanilang sitwasyon. Ngunit malaki ang kaibahan sa ugali ng pamilya ni Cheng Xiang. Ni minsan ay hindi pumunta ang kanyang mga magulang sa Tianjin upang dalawin ang kanilang apo. Tulad noong siya ay nagmamasters pa lamang, tuwing tatawag sila ay tungkol lamang sa pera ang paksa. Para kay Zhao Yuling at sa kanyang asawa, dahil nakapag-aral ang anak sa mayamang bansa, sigurado raw itong maraming pera. Habang nasa Amerika pa, palaging humihingi si Zhao Yuling ng pera sa kanyang anak na si Cheng Xiang, sinasabing kailangan nilang ipagawa muli ang kanilang bahay. Noon, hirap na hirap si Cheng Xiang sa buhay. Bawat sentimo ay kanyang binibilang ngunit hindi magawang tanggihan ang kahilingan ng ama. Sa kabila ng kakapusan, pinilit niyang makaipon ng $1,500 at ipinadala ito sa kanilang bayan bilang tanda ng paggalang at pagmamahal. Pagkatanggap ng pera, agad itong ginamit ni Zhao Yuling para magtayo ng isang malaking bahay sa kanilang probinsya. Ipinahayag pa niya sa mga kapitbahay na ang perang ginamit ay galing sa kanyang anak na kasalukuyang nagdodoktor sa Amerika. Mabilis lumipas ang 4 na taon at pagsapit ng taong 2002, natapos din sa wakas ni Cheng Xiang at ng kanyang asawa na si Wei Bin ang kanilang PhD programs. Dahil sa kahanga-hanga niyang akademikong performance, nakatanggap si Cheng Xiang ng alok na trabaho mula sa kilalang kumpanyang Johnson & Johnson sa Amerika na may panimulang sahod na $60,000 kada taon. Isang malaking halaga sa paningin ng maraming Chino noong panahong iyon. Si Wei Bin naman ay tinanggap ng isang kilalang kumpanya ng software na may taunang kita na humigit kumulang $35,000. Sa wakas, nagkaroon sila ng pag-asang magkaroon ng maayos at tahimik na buhay sa Amerika. Pinakainabangan ni Cheng Xiang ang pagkakataong muli nilang makapiling at mapalaki ang kanilang anak matapos ang matagal na pagkakahiwalay. Bago tuluyang magsimula sa kanilang bagong trabaho, nagpasya silang umuwi muna sa China upang dalawin ang mga pamilya nila at isama pabalik sa Amerika ang kanilang anak. Sa pag-asang mas magiging maganda na ang takbo ng buhay, puno ng galak at pag-asa ang mag-asawa. Bago mag-Lunar New Year ng 2002, dumating sila sa China. Ang una nilang pinuntahan ay ang mga magulang ni Wei Bin sa Tianjin. Pagpasok pa lang sa bahay, labis na naantig si Cheng Xiang nang muling makita ang anak ngunit sa halip na lumapit, umiyak ito at tumakbo sa kanyang lola.
Nasaktan si Ching Xiang ngunit nauunawaan niyang ang mga biyenan niya ang nag-alaga rito sa mahabang panahon. Bilang pasasalamat, binigyan niya ang mga ito ng $10,000 bilang kabayaran sa kanilang pag-aalaga. Samantala, nang mabalitaan ni Zhou Yulin na pauwi na ang kanyang mga anak at manugang, sunod-sunod ang tawag niya. Hindi para sa iba, kundi para sa pera. Ayon sa kanya, naubos na raw ang mga naipadalang pera sa pagpapagamot ng kanyang anak na si Ching Quan at mayroon pa silang mga pagkakautang. Si Ching Quan na noon ay 28 taong gulang ay hindi pa rin nakakapag-asawa at walang matatag na trabaho dahil sa kanyang epilepsy. Dahil dito, nagmamadali si Zhou Yuling na makahanap ng mapapangasawa para sa anak. May isang dalagang mula sa Karatig Baryo na sinasabing magandang kapareha. Ngunit humiling ang pamilya ng babae na bumili muna sila ng bahay sa lungsod. Mula noon, nagplano si Zhou Yuling na sa pag-uwi ng kanyang anak mula Amerika, hihingi siya ng malaking halaga para maibili ng bahay si Chang Quan. Naisa ng isama ni Ching Xiang at Wei Bin ang kanilang anak papuntang Shandong upang ipakilala sa pamilya ni Ching Xiang, ngunit bago pa man sila umalis, nag-iiyak ang bata at ayaw sumama at wala silang nagawa kundi iwan ito sa mga biyanan. Pagdating nila sa bahay ng mga magulang ni Ching Xiang na walang kasamang apo, halatang hindi natuwa sina Zhou Yuling at ang kanyang asawa. Bagamat wala silang sinabing masama, ramdam ang kanilang pagkadismaya. Inakala nilang ikinahihiya sila ng anak at manugang kaya't hindi nila dinala ang bata sa probinsya. Sa kabila nito, nagsikap silang magpakita ng magandang pakikitungo. Sa gitna ng kainan, ikinuwento ni Ching Xiang ang tungkol sa kanyang bagong trabaho sa Amerika at ang sahod na $60,000 kada taon. Nang marinig ito, tila kumislap ang mga mata ni Zhou Yuling. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at diretsang humiling na bigyan siya ng 80,000 RMB, katumbas ng humigit kumulang $10,000 upang makabili ng bahay para sa kanyang anak na lalaki. Hindi na ito ikinagulat ni Ching Xiang. Sanay na siya sa ganitong mga kahilingan mula sa ama dahil kahit nung nag-aaral pa siya sa ibang bansa, regular siyang nagpapadala ng pera. Ngunit iba ang pananaw ng kanyang asawa. Para kay Wei Bin, kahit pa magulang ito ni Ching Xiang, hindi tama na ituring nila ang kanilang anak na parang ATM machine. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Wei Bin at sinubukang makipag-usap sa kanyang mga biyanan. Maingat niyang ipinaliwanag na maayos pa naman ang kasalukuyang bahay na may 2 bakuran at sapat na iyon para kay Ching Quan sakaling siya ay mag-asawa. Dagdag pa niya, kakasimula pa lamang nilang mag-asawa sa bagong trabaho sa Amerika at kapag nadala na nila ang kanilang anak doon, tiyak na lalaki ang kanilang mga gastusin. Pagkarinig nito, biglang nagdilim ang mukha ni Zhou Yuling at galit niyang sinabi na ang ibig sabihin ba ay ayaw nilang magbigay ng pera. Sinubukan ni Ching Xiang na pagaanin ang sitwasyon. Pinaliwanag niyang hindi talaga nila kayang maglabas ng ganoong kalaking halaga sa ngayon. Sa pag-uwi pa lamang nila, nakapagbigay na sila ng $10,000 sa mga magulang ni Wei Bin bilang pasasalamat kahit kakaunti na lamang ang natitira sa kanilang ipon. Pagkatapos sabihin ito, iniabot ni Ching Xiang sa ama ang $1,600 at nangakong kapag maayos na ang lahat sa Amerika, magpapadala siya ng mas malaking halaga. Ngunit sa halip na tumigil, lalo lamang itong nagpainit ng ulo ni Zhou Yuling. Pasigaw niyang sinabing bakit sa mga biyanan ay napupunta ang malaking pera pero sa sarili niyang pamilya ay kakarampot lang. Inakusahan niya si Ching Xiang ng kawalan ng utang na loob at pagiging walang puso. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Ching Xiang ang emosyon. Lahat ng kanyang kinikimkim sa loob ng maraming taon ay biglang sumabog. Ipinahayag niya kung paano niya pinaghirapan ang bawat perang ipinapadala sa kanila, kung paanong siya ang sumasagot sa pagpapagamot ng kanyang kapatid at kung paano niya tinustusan ang pagpapatayo ng kanilang bahay. Ikinuwento rin niyang kahit noong siya ay buntis at mahina ang katawan, nagtrabaho pa rin siya ng part-time para lang may maipadala sa kanila. Ngunit tila walang halaga ang lahat ng iyon kay Zhou Yuling. Patuloy pa rin itong sumigaw at humingi ng $3,000 bilang paunang bayad para sa bahay na balak bilhin ng anak. Nagbanta pa siya na kung hindi sila magbibigay, hindi sila makakaalis. Dahil sa matinding galit at kalungkutan, tuluyang napaiyak si Ching Xiang at tumakbo palabas ng bahay.
Nakita ito ni Weibin at hindi na siya nakapigil. Alam niya ang lahat ng pinagdaanan ng asawa. Ang pagod, sakripisyo at mga gabing halos walang tulog sa pag-aaral at pagtatrabaho. Kaya't humarap siya kay Zhao Yuling at mariing sinabi na maaari itong humingi. Ngunit kung magbibigay sila o hindi, iyon ay desisyon nila at hindi nito maaaring gamitin ang katayuan bilang nakakatanda upang apihin sila. Pagkasabi nito, agad siyang lumabas upang habulin si Ching Xiang. Sa mga sandaling iyon, umabot na sa sukdulan ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Nang matanto ni Zhao Yuling na baka tuluyang hindi na siya mabigyan ng pera, dali-dali niyang inutusan ang kanyang asawa na sundan ang kanilang anak upang pakalmahin ito. Ngunit si Ginang Zhao ay labis na nalito at hindi na alam kung ano pa ang sasabihin. Alam niyang wala ng perang maibibigay si Ching Xiang kaya't nanahimik na lamang siya. Kinagabihan, tahimik na nagyakapan sina Ching Xiang at Weibin. Pinilit nilang aliwin ang isa't isa at inalala na sa loob lamang ng 2 araw ay babalik na sila sa Amerika at matatapos din ang lahat ng ito. Ngunit sa kabilang silid, hindi makatulog si Zhao Yuling. Paulit-ulit niyang iniisip na kung hindi makakapag-asawa ang anak niyang lalaki, tuluyan nang mapuputol ang apelyidong Zhao at paano siya haharap sa mga kapitbahay. Habang iniisip ito, lalo siyang nagngingit-ngit sa galit. Naalala pa niya ang pangakong binitawan noon ni Ching Xiang habang nag-aaral pa ito para sa master's degree na hinding-hindi niya pababayaan ang pamilya at palagi niyang susuportahan ang kanyang kapatid. Para kay Zhao Yuling, tila nalimutan na ng anak ang lahat ng iyon. Ngayon, sa paningin niya ay masyado nang nagbago si Ching Xiang lalo na tila sinusuportahan ito ng kanyang mapagmalaking asawa. Sa sobrang galit, paulit-ulit na nagbubulong si Zhao Yuling ng masasakit na salita laban sa anak. At habang lumalalim ang gabi, unti-unting napalitan ng matinding puot ang kanyang katinuan. Makalipas ang gabing puno ng tensyon, dumating ang madilim na gabi ng ika-24 ng Marso taong 2002. Habang mahimbing na natutulog sina Ching Xiang at Weibin, isang hindi maisip na trahedya ang naganap. Sa gitna ng katahimikan, walang awa silang pinaslang ni Zhao Yuling gamit ang matalim na palakol, ang mismong ama ni Ching Xiang. Noong ika-4 ng Hulyo taong 2002, nagsimula ang paglilitis sa Yantai Intermediate People's Court sa lalawigan ng Shandong para sa kasong pagpatay ni Zhao Yuling. Sa loob ng hukuman, humagulgol ang ina ni Weibin, paulit-ulit na itinanong kung paanong nagawa ni Zhao Yuling ang ganoong kalupitan. Maging ang hukom ay diretsahang tinanong ang akusado tungkol sa dahilan ng kanyang ginawa. Ngunit sa halip na magsisi, nanatiling malamig si Zhao Yuling. Ayon sa kanya, ang tanging pinagsisisihan daw niya ay ang pagpapaaral kay Ching Xiang ng masyado, isang pahayag na nagdulot ng matinding lungkot at pagkabigla sa lahat ng naroon. Sa huli, idineklara ng korte si Zhao Yuling na guilty sa sinadyang pagpatay. Siya ay hinatulan ng kamatayan, tinanggihan ng mga karapatang pampulitika habang buhay at pinagbayad ng 10,000 RMB, katumbas ng humigit kumulang $1,200 bilang kompensasyon sa mga naulila. Matapos lumabas ang hatol, nag-apela pa ang uncle ni Ching Xiang at ang kapatid na si Zhao Qingquan upang kunin umano ang mana ni Ching Xiang, partikular ang $10,000 na ibinigay niya noon sa mga magulang ni Weibin bilang pasasalamat. Ngunit ibinasura ng korte ang kanilang kahilingan. Sa investigasyon, natuklas ang bukod sa kanilang mga return ticket pabalik ng Amerika, tanging $1,000 lamang ang naiwan sa mag-asawang Ching Xiang at Weibin. Wala silang ibang ari-arian sa Amerika, patunay kung gaano kasimple at kahirap ang kanilang naging pamumuhay. Noong ika-28 ng Oktubra taong 2002, isinagawa ang hatol at pinatay sa pamamagitan ng bitay si Zhao Yuling sa Zhaoyuan, Shandong Province. Pagkaraan ng insidente, tuluyang umalis sa Jiajia-Zhuangzi Village sina Xu Guixin at Zhao Qingquan at namuhay ng tahimik sa ibang inuupahang apartment sa labas ng lungsod. Nang muling matagpuan sila ng mga mamamahayag makalipas ang ilang taon, si Xu ay nagtatrabaho na sa isang pabrika ng leather jacket, habang si Qingquan naman ay wala ng permanenteng trabaho at paminsan-minsang pagala-gala na lamang. Pagkatapos noon, wala nang balitang lumabas tungkol sa kanila.
Ang buhay ni Zhao Qingxiang ay tunay na trahedya. Isang kwento ng anak na nagsikap lampasan ang kahirapan at makamit ang tagumpay, ngunit sa huli, nabuwal sa mismong kamay ng ama na minsan niyang sinikap tulungan. Sa paglingon sa kasong ito, malinaw na hindi lamang ito tungkol sa isang krimen, kundi isa ring malalim na paalala tungkol sa hidwaan ng mga henerasyon sa gitna ng mabilis na pagbabago ng lipunan. Naway magsilbing aral ito sa ating lahat na sa isang maunlad at makataong lipunan, ang tagumpay ng isang anak ay dapat maging ipagmamalaki, hindi kinaiingatan o pinagsisisihan. Ano ang iyong opinyon tungkol sa kasong ito? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba at maraming salamat muli sa panonood. Kung natapos nyo ang video na ito, maaari nyo bang ikomento kung taga saan kayo at anong oras nyo ito napanood para malaman namin kung saan umabot ang video na ito. At sa aming mga masugid na taga-suporta at manonood, maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik at pagsubaybay sa aming mga uploads.